So yun lang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 98,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang installment and then magkano nga ba ang down payment na. So, yan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo ngayon 2026? And sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle to ay nagkakalaga ng 116,900 kapag kinuha nyo ng cash? Siyempre available po sila sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit na ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun ang mga best no, available na nga po dito sa may Mitsubishi San Rafael branch, dalawang unit yan. Meron tayong kulay white dito and then yung kulay black doon na matte finish. Ito naman is glossy white. Okay, so available pa rin dito ang Cruisim 150. Okay, meron tayong dalawa rito na ito naka-activate to. Makikita natin dito yung panel niya and then yung ilaw, kung kamusta nga ba ang ilaw na to. So ayun ang mga best no, available nga po dito sa may Honda Motorsports Baliwag branch. So meron silang dalawang unit, meron silang kulay white dito and then yung kulay gray doon sa dulo. So ayan, meron silang bago ngayon 2026, bagong taon, bagong motor no. So sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle, atong kulay matte black and then glossy white. Okay, tingnan natin yung itsura niya. So, naka-dual channel ABS na rin to sa halagang 98,900. Meron ka na ganitong motorcycle. Ayan, panalo pa rin ang isang to. Okay, so tingnan natin baka may update lang. Siguro pinapaubos lang yung mga unit na to. And ayan. So, dito sa front, meron tayong SYM na logo. Ayan, meron tayong visor, hindi siya adjustable. Pero sana sa mga upgrade or sa mga update para dito is adjustable. So meron tayo dito na fog type pa rin. Itong Cruisim na to, fog type. And then meron tayong LED dito na daytime running light. Ito yung kanya signal light is fog type pa rin. Ayan. So meron tayong parang carbon fiber finish dito. ABS na rin ang isang to. Telescopic fork, meron tayong reflector. Ito yung ano nyo, disc brake niya, sobrang laki. Ito naman yung ABS nyo, yung sensor niya, di ba? Ang laki din. So, meron tayong size ng gulong is 190 by 14, tubeless na rin. At CST tires na rin yan, okay? Maganda rin yung mugs na ginamit dito. Ayan yung mugs niya, di ba? So, sa likod, napakadali lang niyang linisin dahil nga wala siya masyadong butas. And dito naman sa ating gulay board, nandito yung ating battery. Ayan, nandyan din. Tapos hindi siya masyadong madulas. Napakaluwag din yung ating gulay board. Ayan, yung ating foot pipes para sa angkas. Panalo rin to. No? Solid din. And dito sa side or dito sa ilalim, parang carbon fiber finish. Then may Cruisim tayo rito. Ito naman yung radiator niya. And then may cover na rin tayo rito. Ayan. Tapos meron din tayong maganda na at stylish na exhaust dito. Ayan, meron tayong nakapalawit din. Tapos, meron tayo dito dual shock. Adjustable na rin yan. Meron yung swing arm. Okay. Yung disc brake niya nandun sa gitna. The usual kasi na nandito sa side. Pero ito nasa gitna talaga nung kanyang mugs. Ayan. Naka-disc brake din yan at may ABS na rin yan. Okay. Ito yung itsura dito sa ilalim. Malinis lang. Pero wala siyang cover dito na goma. Okay, ayan. So, meron din tayo rito yung tire cover. Yung Cruisim na emblem, talagang ang premium niya. Ang kapal ng emblem niya. Diba? Itong available unit na Honda Click 160. Meron silang dalawang unit dito. Meron tayo rito kulay white. And then dun sa harap, dito sa side na to, pakita ko na nga sa inyo. Ito yung isa pang Honda Click 160. Ang ganda ng colorway na ito. May orange, black, and then may pagka-gray na parang blue yung datingan niya. Ayan o. Diba? Ito yun. Ito yung itsura niya.
Okay, so meron tayong dalawang kulay dito. Kulay white kasi yung na-vlog natin, pero maganda kasi nagaganda na ako sa kulay white. Iba talaga yung dating niya. Ayan, so marami nagsasabi na yung bagong 125cc ng Honda Click is same daw dun sa 160. Pero tingnan nyo naman, or kayo na mag-comment kung kamukha nga ba. Unahin natin dito sa front. Ayan, meron sila parehas na brake lever, pero magkaiba yung design nila rito sa front. May Honda tayo rito, and then parang pa M-shape yung design, and then parang meron tayong maliit dito na windshield. Wala nito si Honda Click 125. Yung ating signal light, daytime running light natin dito, at yung headlight, isa sa mga sinasabi nila nakamukha daw. Siguro yung design dito same siya, pero yung looks niya magkaiba talaga. Mas matulis yung Honda Click 125 compare dito kay Click 160. Yun yung pinagkaiba niya. So titigan nyo mabuti para at least hindi tayo malito. So naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung fender. Yun nga lang talaga, kapag matte finish, dumihin talaga siya. Kapitin siya ng mga alikabok. Yun lang yung napansin natin. So may fender tayo rito, or yung extension ng front fender. And naka-single disc brake. Tokiko yung kanyang brand para sa caliper. Naka single pad caliper tayo rito. Maganda yung kanyang mugs, naka kulay brown or kulay gold. And yung size dito sa harap is 180 by 14. Ayan. So sa side naman, ito yung itsura. So ating grab bar, matte black, and then yung ating upuan. Ayan, napansin natin dito, tinuruan tayo kanina, pag nakapatay yung makina, ma-open natin dito sa susi. Ayan, ma-open natin dito sa susi. And then, meron din tayo rito kill switch. Okay, ito naman yung ating gas tank. Malinis lang yung itsura dito, yung design niya. Tapos, yung kanyang itsura ng ating cap. Ayan. So, galing ano? Ayan, napaka-easy lang yung gamitin. And then, may helmet hook tayo rito. And then, yung upuan, sobrang lambot dito sa ating OBR. Ayan, sobrang lambot sa OBR. And then, dito rin sa ating upuan ng rider. Ayan. So, may mga stitches na rin yan na kulay white. And then, napansin natin dito, wala na yung flasher sa ating switches. Ito, seat open na siya. So, gagana lang to kapag naka-on yung makina. Or katulad yan. In-on natin siya. Ayan. So, gagana lang to. Okay, ayan. Naririnig nyo? Naririnig nyo, ayan. Diba? So, dun lang siya nagpa-function. So, para in case na hindi mo napatayin yung makina at meron kang kukunin sa loob ng compartment, eh, ito na lang. Okay? So, nawala nga lang yung ating flasher. Ayun lang. Wala na yung flasher natin. So, ingat lang din tayo rito kapag nasa biyahe tayo. Bigla natin mapindot to. Mag-open yung upuan natin, di ba? So, signal light, meron tayo rito. Hazard switch, wala. Busina. Then, meron tayong electric starter, headlight, park light, headlight, and off. And then, lever natin dito. Medyo manipis yung lever natin dito. Yung grip niya, makapit. Ayan, para may mga spike dito. Medyo masakit sa kamay. Hindi lang din na siguro ako sanay. Pero yung throttle niya medyo malalim. Bar end natin dito metal. Ayan. Tapos yung side mirror. Ayan, malapad. Kita nyo yan. Ayan, malapad yung side mirror. Tapos dito naman sa side. Ayan, dito sa side. Meron tayo ditong ayan, yung disc brake natin dito. Tapos yung ano nga pala yung tire size dito is 110, 80 by 14, tubeless na rin. SYM na panggilid. Filter niya, ayan, may SYM na naka-emboss. Ayan. Side stand kill switch, alam ko meron to eh. Pero parang wala akong nakikita. Alam ko meron to. Diba? Mas malapad pa rin yung design dito compared dun sa Click 125. So, meron tayo rito ang gulay board at dito pa rin yung ating battery. Ayan. So, may side stand kill switch. Okay? So, yung design niya para sa kanyang panel gauge. Dito sa side na to, parang medyo hawig sila ni Honda Click 125. Ayan. Pero iba yung design niya rin talaga dito sa bandang taas. Pero itong panel, parang same din sila eh. Itong looks niya rito. So, meron tayo rito signal light, yung ating keyless, o yung remote, okay. Tapos pag naka-high beam, kanyang engine check, temperature, yung idling stop niya pag naka-on and off.
yung select and set, and yung Honda na emblem. Yung design dito parang carbon fiber finish yung datingan. Switches niya, talagang alam naman natin quality pagdating sa mga switches si Honda. Ayan, meron tayong idling stop, on and off, electric starter, lever natin dito. Ayan, naka-combi brake na rin pala tayo rito. And then dito rin sa side, smooth lang din. Meron tayong high and low, signal, busina, and then signal light. Ayan. So, pagbaba natin, meron tayong side pocket, meron tayong USB charging port dito. Yung ating remote, ito yung tsura niya. Halos same doon sa 125 na click. Okay? Dito naman, mas malalim to, yung side pocket niya. And then, nakakiles tayo rito. At dito rin binubuksan yung ating seat. Meron tayong utility hook dito para sa mga gamit natin na pinamili. Ayan. Sa ating upuan, meron tayong maganda at malambot na leather. And then, yung foam. Tapos hanggang dito sa ating OBR, maluwag. May helmet hook tayo rito. Yung ating compartment, ayan, maluwag din talaga siya. Ayan. So sa gas tank natin dito, sobrang laki din ng ating gas tank natin dito. Tsaka maganda yung design talaga nito. And yung ating grab bar matte finish na black. Ayan, ganda rin talaga yung design niya. So talagang binago lang talaga dito. So double check na lang din natin. Pero alam ko meron. Hindi ko lang din sure. Kasi iba na yung function din nito. So, ayan. Meron tayo rito side pocket. May USB charging port na rin tayo dito. Utility hook. Pwede natin itago kapag di natin kailangan. Susi natin. Ito yung itsura. So, pwedeng ganyan yung itsura ng susi natin. So, medyo maliit na rin siya. Diba? Ayan. Maliit lang din siya kapag kiniklop. Ayan. So, on natin. Kita natin yung ating dash panel. Ayan. So, ganyan yung tsura. Meron tayong select. Ayan, select. Ito may voltmeter tayo rito. Okay, ito yung clock. Kung gusto mo ng clock o voltmeter, ayan. So, yung mode naman, ito, trip, odo. Ayan, trip and odo lang dito sa side. Tapos ito yung speedometer, RPM, fuel gauge, tapos signal light, ating signal light, left and right. Ayan. So may tumutunog siya, mapapansin natin parang sa mga sasakyan ay naririnig tayong tunog. Kaya kapag nakakalimutan nating patayin, pero magpapaalala sa atin na meron tayong nakasignal tayo. Ayan. So may ABS na rin yan, activated engine check, nakalagay. So mamamatay lang yan kapag nag-on na tayo ng makina. Tapos meron din tayo rito temperature. So headlight natin, check natin yung headlight. Ayan yung headlight natin. So sa signal light, ayan, ito yung signal light natin. Okay? Hindi pa siya LED pero goods naman yan. Ito naman yung taillight natin. Ito LED yung taillight natin. Tapos ganyan ang itsura niya. Ito naman yung signal light niya. May plate light na rin tayo rito and then malapad yung ating fender. Ayan. So, ganyan ang itsura natin. May patay na natin. So, yun. Sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa Mitsubishi San Rafael branch kung gusto nyo ng ganitong motorcycle. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ito ay yung decals niya katulad nito. Yung Honda Click na 160. Ayan. So, may orange lining siya and then kulay black. Foot pegs para sa angkas. Ito yung itsura niya. Meron tayong metal dito. And sa side naman, naka-ESP Plus na rin tayo rito. And ito yung panggilid natin. Ito yung design niya. At naka-single shock tayo na may adjustable. Ayan. So, naka-drum brake tayo rito sa likod. At meron din tayo ritong parang kulay gold or brown yung kanyang paint job. Sa size naman is 120/70/14. Naka-tubeless na rin tayo rito. At yung ating taillight, halos same sila ni 125 pero mas malaki at mas malapad yung taillight nitong si 160. Signal light niya halos same, 'di ba? Yan, meron tayong LED na signal light, taillight or yung plate light, reflector, tsaka yung malapad na fender natin. Ayan. May swing arm din tayo rito. Meron din tayo ritong goma para sa pangharang natin sa mga putek. And meron tayo ritong fender. Okay, yung tire hugger natin dito sa likod. Ayan. So, ito naman yung ating cover para sa ating
exhaust. Ayan, maganda at bulky siyang tingnan. And same dito yung itsura nung radiator tsaka yung cover ni Click 125 tsaka ni Click 160. Ayan. So ayan, sa tingin nyo sulit nga bang bumili ngayon 2026 nitong Honda Click 160? Okay, comment nyo naman yan at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na.